Sa episode na ito ay itutuloy natin ang moto adventure natin bilang part 2 ng ating nakaraan na adventure sa Malico, Pangasinan. Ilalagay ko na lang sa description box yung link ng part 1 kung hindi mo pa napapanood. Sa pagpapatuloy natin ng moto adventure papuntang Paraceles Mountain Province, dito na nga natin naramdaman ng tuluyan yung pagod at antok sa haba ng naging biyahe natin. Gayunpaman, hindi natin ipinagsabahala ang dobleng pag-iingat sa biyahe natin. Dito nga pala sa episode natin, pinatay ko na lang yung audio ng boses namin sa mga parte ng bumabiyahe kasi hindi maganda yung quality ng audio recording dahil panay hangin lang ang maririnig. Kasi nga wala pa tayong gamit na mic para sa camera. Di bale, pag makapag-ipon ulit, mag-invest naman tayo sa magandang mic na magagamit natin sa biyahe para makapagkwentuhan tayo. Hanggang ngayon, voice over na lang muna. Nine liters. 3 hours 43 remaining. Medyo malayo-layo pa tayo. Saan ba tayo? Somewhere in Vizcaya. Awit mo ako dyan. Okay. Time check, anong oras na ba? 12:28. So, 9 hours na kami sa kalsada. 3:30 AM. Umalis ng bahay. Oh. Wow. Meron na sa akin. Buti lang pala, wala masyadong truck. So far, isang truck lang nakasabay namin, which is a good thing. Mukhang naka-holiday din. Basta talaga medyo malayo-layo pa na sa Kabias na ibubag-ibig. Okay, tara na ulit. ETA 4:16 pero baka mag 4:35 PM na yan. Tayo pa. Let's go!
Dumaan tayo ng Jollibee para mag take out. Take out ng Jollibee. Tanda natin isa. Ano po tinatin? Nagparesibo na lang po? Tatlong peach mango pie po? Hindi. Nada. Sabi na lang natin dito. Big packet po ang Joy Pack 1. Big packet po ang Joy Pack 1. Sarapan na lang po at ito lang po namin. Okay. Thank you. Pagkatapos natin dumaan sa drive-thru sa Jollibee, bumiyahin na ulit tayo. Yun nga pala, pinamili natin sa Jollibee ay pangpasalubong natin sa mga dadalawin natin sa my farm. Dahil nga sa malayo sa kabiasnan yung probinsya na pupuntahan natin ay wala pang mga na-establish doon na sikat na fast foods, kaya tiyak matutuwa sila sa pasalubong natin. Sa mga oras na ito, mas ramdam na nga ang pagod, kaya mas naging madalas na rin ang stopover namin para makapagpahinga kada makaramdam ng antok. Sa kadahilanang excited tayo masyado, kaya hindi na tayo nakatulog ng maayos nung gabi bago tayo malis. Ewan ko kung ako lang ba yung ganun, basta sa gabi bago ang lakad namin papunta sa mga magagandang lugar, na-trigger yung excitement ko. Naglalaro sa isipan ko yung imagination ko sa lugar na pupuntahan at yung mga pwedeng gawin doon, kaya hindi tayo dinadalaw ng antok. At sa pakiramdam ko, yung takbo ng oras ngayon ay sobrang bagal na parang hindi na ba umaandar. Kada titignan ko yung orasan sa dashboard natin ay parang walang nadagdag. Meron lang din pala talagang mga panahon na maiinip ka rin sa biyahe. Pero syempre, hindi tayo magpapadala sa ganong bugso ng damdamin. Kaya takbong banayad pa rin tayo para sa kaligtasan natin at makarating ng safe sa paroroonan. Break time. Uhaw na, pagod na, at naantok. Pero kaya pa naman. Buko lang yung sagot dyan. Lasang buko naman. May buko sila kasi yung buko ginagawa nila pang cookie. Pero sa Laguna, libre ang buko kapag bumili ka ng bibingka. Parang di naubos yung oras ng biyahe namin. Buong araw na kami nasa biyahe pero 2 hours 38 minutes pa. ETA 4:37, mag-aalas 5. So, Hindi naman nakatutok sa map. lampas 10 hours na kami sa biyahe. 3:30 kami walis ng bahay. Nagre-reklamo ka. Well, parang ganito din naman last time namin. Last time parang umabot din kami ata 13-14 hours. Feeling ko nga mas smooth ngayon yung biyahe natin kaysa dati. Siguro dahil alam na natin yung Dito nga sa Nueva Vizcaya ay isa sa mga pangunahing produkto nila ay ang palay, kung saan makikita yung palayan nila sa paligid lang ng kalsada, kaya nakakadagdag ito ng ganda sa mga tanawin habang bumabiyahe. Idagdag mo pa yung napakahabang tuwid na daan na nakakadagdag sa ganda ng tanawin.
Kailangan nga lang talaga magdoble ingat sa ganitong kalsada kasi maraming mga mabibilis na sasakyan at meron mga mangilan-ngilan na naka 4 wheels sa kabilang lane na pilit mag-overtake pag nakita nilang nakamotor lamang ang kanilang sasalubungin. Yung nga pala naging ruta ng biyahe natin ay nagsimula tayo sa Rizal, pumasok sa Manila, dumaan sa Bulacan, tapos sa Nueva Ecija. Nag-side trip naman tayo sa Pangasinan at lumabas ng Nueva Vizcaya at malapit na rin tayo makarating sa probinsya ng Isabela. Game? Go. Boy. Habang tayo ay sobrang nakafocus sa mahabang tuwid na daan, ay hindi na nating namalayan yung likuhan natin kaya tayo ay nalampas. Buti na lang may nakita tayong palatandaan ng lilikuhan natin bago pa man tayo makalayo Nakita ko yung sa Alfonso Calixto maling direksyon. Paalala ko yung signage. At nandito na nga tayo sa boundary ng Isabela at Ifugao, kung saan papasok na tayo sa Alfonso Lista, isang probinsya ng Ifugao. Yan no. Buti tayo. Alfonso Lista pala. Lagi. Yan o, poster no? Ganda. Outline. Go. Ay, pagkaw pala ito. Pagkabit pa. Ito ka na. Bok. Selfie? Kuha. You know, mais. Mais yung specialty dito eh. Mula nga dito sa Alfonso Lista, Ifugao hanggang sa Parisilis Mountain Province, ang isa sa kanilang pangunahing produkto ay ang mais. Kaya hindi nakapagtataka na panay plantation ng mais ang tanawin na makikita sa kabundukan ng Madaraanan. Mula nga dito sa kinaroroonan natin ay naubos na yung mga mahabang tuwid na daan at panay mga paliko-liko na yung kalsada na tinatahak natin.
Naabutan nga natin na harvest season ngayon ng mga mais at yun ang mga nakikita natin ng mga sako-sako sa tabi ng kalsada. Kasabay naman ito yung mga iba pang binibigay sa araw. Kung kanina sa Biskaya ay mga palayan ang nakikita, dito naman ay kabundukan kung saan mais ang makikita. Yun nga lang, wala na sila kasi inani na. Maliban nga sa mais, isa pang kilalang produkto dito ay ang saging na saba, kung saan makikita lang din sa mga gilid ng kalsada yung mga ibang plantation. Okay, after 13 hours ng biyahe, nakarating na rin tayo dito. Pero putik yung daanan. Pupuntahan natin farm, pero putik yung daanan. Ah. Wow, ang tarik. Alin? Inisip ko kung tutuloy ko ba ito dito. Dito ako sa kaliwa. Ang tarik ko. Okay.
Dito na tayo sa farm ng mais. Nakapag-harvest na sila kaya kalbo na yung farm. Dyan sa baba hanggang doon sa pinakadulo, mais lahat tanim dyan. Maganda siyang tanawin pag na taniman na siya at namumunga na yung mais. Pag harvest season, kalbo na lang yung makikita sa bundok. Dating namin kahapon mga 4:30 yata yun. Nagpahinga lang kami tapos kumain, naligot, natulog na agad. Sobrang pagod din sa biyahe pero sobrang enjoy naman. Grabe, ang ganda dito. Ayan, sunrise. Mamaya papasyal tayo dun sa Rolling Hills. Go! Ang tarik nito. So tarik. Para mo nakapang off-road eh. Off-road naman talaga. Sa mga mais na binibilad, pero ano lang ito, binibenta sa factory, ginagawang patuka. Yung tanim dito na mais, hindi siya for human consumption, pero yung mga ginagawang feeds. Hindi ko lang alam kung meron na ginagamit na pang tao dito, pero lahat pa naman ang nakita ko so far, lahat pina-harvest at binibenta pang lang talaga, pang benta sa factory. Habang sinusundan natin ang turo ng map papunta sa view deck, pinadaan tayo sa isang bypass road. Hindi namin inaasahan na isang trail road pala itong kung saan tayo ay napadaan sa malubak at maputik na kalsada. Sa kahabaan na nga ng kalsadang ito, inabot tayo ng mahigit kalahating oras para makalabas. Meron tayong special episode kung saan mapapanood yung pagsabak namin dito sa trail road. Nasa description box yung link kung hindi mo pa napapanood. $18 minutes lang sana ay nasa view deck na tayo mula sa pagliko natin sa trail road, pero mas napahaba nga ng kalahating oras yung biyahe natin kaya hindi na natin naabutan yung sunset sa view deck. Gayunpaman, ang ganda pa rin pagmasdan ang paglubog ng araw dito sa may highway. Yun yung kalsadang pinanggalingan natin.
Hindi namin naabutan yung sunset. Yung sunset kanina pero hindi na naabutan. Nakita lang sa kalsada. Ayan, view deck. Maraming tao. The other side. Uy, mamaya, gano'n sila. Sige, okay na. Sige po, ma'am. Thank you. Kailangan niya po tulong. Hindi na, nakagano na sila. Tawa siya. Nakakamangha nga lang talaga yung ganda ng iba't ibang lugar sa Pilipinas. Nandito nga pala tayo sa Simabot, UDEC, Paracelis Mountain Province. Ang masasabi ko lang, hindi kaya ng camera na ipakita yung tunay na ganda nitong lugar. At mas magandang mapuntahan nyo rin ng personal para maranasan at maramdaman nyo din ang nagtanging ganda ng lugar na ito. Yung bundok dito, meron siyang pagkakahawig sa tanawin sa Bukidnon. Sana ma-preserve yung ganda ng lugar na ito at siguradong isa ito sa babalik-balikan namin. Dito ako magti-TikTok.
Ayan, pauwi na tayo. Ang ganda na napuntahan natin. Pero madilim na nga lang. Inaabot na tayo na dilim. Pag alas 6 pa lang naman. Since ginabi na tayo, madilim na yung kalsada, walang street lights. Kaya nakadepende lang tayo sa ilaw ng motor natin. Kaya buti na lang, sementado buong kalsada, tawin natin. Tapos, beneficial din talaga na magkabit na box light. Siguro tignan natin kung ano tsura pag stock lang ganito lang, stock light, tapos high beam nya medyo pwede na pantawid liwanag, pero may mga spots na hindi ka nakikita tulad ng mga paligid ng kalsada, yung biglang may bubulaga sa'yo o kaya di mo makikita may bubo na pala. May tatawid ka. Ayun. Yan lang naman. Siguro dito ko natatapusin ang kwento ng ating Paraceles Road Trip. Paraceles Mountain Province Road. Paris Road Trip in Court. Yang Sapli,